Sa nagdaang 5 taon, siyam na sunod-sunod ang nabiktima sa kamay ni Cuadro Alas. A shock defeat like that, you have to give all credit to Casimero, you really do. 2 lang ang nakatawid hanggang dulo habang 7 ay kalunos-lunos na binaklas. We stayed about it. Oh, down! It's down! It's down! And I think it's out! It's over! That's it. Oh, what a Well, we knew it was beautiful happening. ending to this fight! May bagong katunggali na gigitna para testingin ang dala niyang tibay at lakas. At ito na ang panahon para lusubin ang tinaguriang Land of the Rising Sun. Siya na ba ang puputol sa winning streak ng Pinoy? O magnimistulang tune-up lang sa isa pang hinahangad na hapon? The undefeated, the Monster! Bago natin simulan, isang 1-2 combination muna sa like and subscribe button para lagi kang updated sa mga kaabang-abang na bakbakan. He wants the brilliant Japanese fighter Naoya Inoue, who beat Nonito Donaire in that terrific fight. Bakit monster tinawag siyang monster? Takot nga siya lumaban sa akin. Walang monster na takot. Yung monster daw, may kinatakutan din yan. Gaya nga ng nababanggit natin, ang boxing sa Japan ay lumalakas at lumalawak. Karatig bansa lang natin to at dito ginaganap ang mga bigating laban. Hindi may tatangging mas mataas ang antas o level nila ngayon pagdating sa pandaigdigang tagisan. Sa mga nagdaang dekada, tayo ang nasa posisyon nila nang mag-umpisang pumutok ang mga pangalang Pacquiao, Donaire, Casimero, Viloria, Nietes, Peñalosa at marami pang iba. Ngayon ay mas angat sila at pumapagitna ang tinuturing na monster nila. Very precise, very powerful. Each of those knockdowns. Are you a better fighter now than the guy who entered the ring versus Nonito Donaire? Destructive work from the monster. Uppercut, body shot again. My oh my! Kung usapang monster, tara at kalagaan na natin ang sarili nating bersyon ng halimaw. Sa 16 years na karera ni Casimero, ito ang ika-11 bansa na dadayuhin niya. Lehitimong road warrior dahil walang kaba kahit sa ang baluarte pa nila. Ang pinaka hindi ko talaga makalimutan yung sa Argentina, yung laban ng sa Argentina. Kasi akalaan nyo yun, yung laban na yun, hindi sana ako lalaban yun kasi yung kapatid ko na lalaki, nasa ospital yun, tapos yung namatay na siya eh. Hindi na sana ako lalaban pero nagkarambulan pa. Isa siya sa mga boksingerong Pinoy na hindi pinataba ang kartada. Kumbaga, lahat ng panalo niya ay hard-earned victory. Sa combat sports may terminong hype job o mga boksingerong itinatapat sa mga triplets na manlalaro para gumanda ang record. Kaunting palamuti sa social media at kung ano-ano pa para pumutok ang pangalan. At kapag isinalang na sa ibang bansa, ay dito lumilitaw ang tunay na kalidad at abilidad. Iba kasi dati sa panahon nila Pacquiao, kailangang lumusot sa butas ng karayom. Walang pakialam kahit kartada ay madungisan, papalagan kahit sino man. Ngayon, 35 na at ilang taon na lang ang itatakbo ng kanyang karera. Nariyan pa rin ang lakas, bangis, talino at siyempre ang kanyang angas. Gusto ko isusunod ko si Naoya Inoue, basta hindi na siya tatakbo. Sambit ng ilan na medyo naubusan ng hangin sa mga later rounds at sana'y hindi ito maging hadlang. Kapag 100% na Cuadro Alas ang ating masasaksihan, abay paniguradong maaga matatapos ang palabas. Sino nga ba tong bagong assignment na pambato ng Japan? Yukinori Oguni, ang pangalawang isinambit ng Treasure Boxing Promotions para sa 3 ulo na pinirmahan ni Casimero. Ano nga ba ang laman ng kanyang arsenal at karera para sabihing kaya sumabay? Isang dating IBF World Champion sa Super Bantamweight Division, subalit bigo sa unang depensa kontra sa kababayang Seryosuke Iwasa. Boksingerong tumalo rin kay Tapales noong 2019 para sa IBF Interim World Title.
Sumatotal 4 na Pinoy ang binaklas nitong challenger ni Alas. Lagpas 1 taon na makalipas ang huli niyang laban. Naku po, bakit bumalik pa at kumagat pa sa pain ng kapwa Hapon na promoter? Dahil mapa-big fish o small fish man ay nilalapan niya. Kita mo naman sa siyam na huling laban sapagkat 2 lang ang nakaligtas hanggang dulo. Meanwhile, Casimero continues to show off his punching proficiency, hunting down Micah. They saw enough from Casimero where he should be a contender at 122. They saw enough that he still got it. He can still be champ. He can still fight champions. I hope a lot of people come to that conclusion from watching this. Narito ang kartada ng 2 nating kalahok. Mas maraming laban ang pinagdaanan ng Pinoy at mas may kalidad ang bawat katunggali. Mas mataas rin ang knockout ratio kumpara sa Hapon. May significant advantage si Uguni kung usapang height at reach. Ngunit sanay si Alas kontra sa mahahaba at matatangkad. Edad at experience ay hindi gaanong nagkakalayaw nitong 2 orthodox fighters. Umpisa pa lang, asahan nyo nang bibitaw agad ng mga pang-knockout na suntok itong batang ormok. Hindi na bago yan. Kaya ang tanong dyan, makakaligtas kaya ang Hapon? Kailangan niyang doblehin ang dalang tibay at hangin. Maging alerto dahil anytime tatamaan ka sa hindi inaasahang anggulo. Mukhang mas matibay pa tong Namekya na to at sana hindi siya umayaw gaya ng kababayan niya dahil sa mismong baluarte ang venue. Manonood kaya ang tinuturing na monster nila para masaksihan ang future rival niya? Don't count him out dahil pwedeng upset ang hatid nito. All-out action ang hatid ng Super Bantamweight bilang isa sa mga dibisyong inaabangan. Magpupugay na ba ang mga Hapon dahil siya ang tatalo sa tinuturing nilang banta? No way, you are no monster. I'm a rare monster. O idadagdag lang sa kanyang winning streak o listahan ng mga nabiktima? Finish him! Kaya muling abangan ang pagbabalik ng tinuturing ng iba na Brian Hawk ng Pinas. Philippines kontra Japan. Abay naglalagablab na bakbakan yan.